What's up mga Lodi? So welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo ng mga basic Excel formulas na sobrang dali lang. Kaya in 10 minutes ay matututunan nyo na ito. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng mga basic Excel formulas na madalas gamitin lalo na sa paggamit ng Excel at lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang. So without further ado, let's get started. Ang una kong tuturo sa inyo ay tinatawag nating sum. Okay? So, ano ba itong tinatawag ng sum? So, let's have here a table. For example, lagay lang tayo dito ng word na sum. Okay? So, bold lang natin. Then, lagay natin ng yellow na part. Okay? Then, ganyan. So, ano bang ibig sabihin ng sum? So, ang sum is, this sum ay, it functions, adds up. Okay, adds up the numbers in a selected range. Ayan. So, for example, may tayong example dito, a sub 1, a sub 2, and then we have here the sum. And then, lagay tayo dito ng data. I-center lang natin siya. Tapos, i-table lang natin ito. All borders, ganyan. Next, for example, mayroon tayong value dito na 1, 2, 3, and 4. And then 1, sa a sub 2 naman pala to, a sub 2, yun tayo 1, 2, 3, and 4. Ano ba ito yung sum? So, paano ba gagamit itong sum sa Excel? So, huwag niyong kalimutan yung tinatawag natin equal sign para tawag dito, ma-generate yung kanyang formula. So, equal sign, then type natin sum, tapos ito ay dadrag lang natin ng ganyan. Okay, mali. Equal sign, sum, may kulang tayo na formula. Open parenthesis, drag nyo lang yung ganyan. Yung A, itong 1 tsaka 2, ganyan, then close. So, ibig sabihin, ang sum ng A sub 1 tsaka A sub 2 ay 2. Okay? So, may makikita tayong ganito na itong icon, itong maliit, pag ginanyan natin tapos nag-cross, pag i-highlights natin siya pababa, mag-automatically yan sum up yung itong sa row na area. For example, 2 plus 2, 4, diba? 3 plus 3 equals to 6, and 4 plus 4 is equals to 8. Okay? So, paano gamitin yung sum? Equal sign, then sum, open parenthesis, click natin tong 1, or drag natin itong hanggang sa dalawa, kabila, a sub 1 tsaka a sub 2, close, then yan, highlights natin siya pababa, then voila, ito na yung tinatawag nating sum. Okay, nuggets po. Ang next naman natin ay tinatawag nating average. So, ano ba ang ibig sabihin ng average? For example, meron tayo dito na part, lagi tayo ng tinatawag nating average, then bold lang natin siya. Tapos, click natin to yellow na part. Okay? Lagay tayo ng description niya. So, ano bang tinatawag ng average? So, ang average ay it calculates the mean of a set of numbers. Ibig sabihin, kinukuha niya yung mean or average ng set ng numbers. So, for example, ano ba ang average ng a sub 1, a sub 2? At the same time, kukunin natin yung average ng kanilang sum. For example, so paano ba makuha yung average nila? So, equal sign ka lang dito. Then, lagay natin average. Click natin yan. Then, open parenthesis. Pwede natin i-drag na lang ganyan pababa. Okay? Then, close parenthesis. Then, bala. So, ang average niyan ng a sub 1, 1, 2, 3, 4 na value ay 2.4. Ibig sabihin, ito ay na-add, no? 1 plus 2 plus 3 plus 4, dinivide sa 4, mayroon tayong average na 2.4. So, same lang din yan kung i-highlights natin papunta dito sa sum. 2.4, tas ito ay naman ay 5. Okay? Okay, so ang next naman po natin ay tinatawag nating count. Okay? So, tinatawag nating count. Ayan po. So, ano bang ibig sabihin ng count? So, lagay muna natin ito ng column. Then, lagay tayo ng descriptions niya. Ano bang tinatawag na count? So, ang count naman ay it
refers to the number of cells, no, with numerate data. Ibig sabihin, kung meron kang malalaking value or malalaking data output, tapos gusto mo bilangin kung ilan sila, ito yung gagamitin mo, count. So, for example lang, dito, a sub 1, example, a sub 1, plus a sub 2, tapos, ito yung sum. Sabi, kunyari, ito yung malaking numbers, bibilangin natin, i-count natin kung ilan yung data doon sa a sub 1. For example, a sub 1, ilan ba ang value ng a sub 1? Example lang, kung maraming data, so count natin, equal sign, then count, then open parenthesis, highlights natin ito pababa, yan yung magiging data, then close parenthesis, then voila. Ibig sabihin, ang count ng a sub 1 ay 1, 2, 3, 4, apat sila. Okay? So, nagets po? So, paano pag a sub 2? Highlight mo lang yan. Automatic na yan, 4. Ganun din yan sa sum, then ay magiging 4. Diba? Nagets na po ang count. Okay, ulitin ko. Equal sign, then count, open parenthesis, then highlights natin ganyan, close, then ayan. Alright, so ang next naman po natin ay yung minimum tsaka yung maximum. Ano ba yung minimum, maximum? So, from the word itself, example, minimum muna tayo. Minimum is yung kababaan ng number, di ba? So, minimum, okay. Ano ba ang description ng minimum? Bold lang natin to. Then, fill color natin na yellow. Tapos, lagay tayo ng descriptions. Ang minimum ay, it finds the smallest value in a range. So, dito malalaman kung ano ba yung minimum value ng isang data. For example, a sub 1. A sub 1, ito naman a sub 2, yung sum. Example, hanapin natin itong minimum value dito. So, ano ba minimum value dyan? Okay. Put equal sign. Then, lagay tayo ng min. Tapos, open parenthesis. Highlights natin ganyan. Then, close parenthesis. Kita nyo dito, oh. Then, enter. Ibig sabihin, yung minimum number, smallest value in a range ay 1. Sa a sub 2 naman ay 1. Sa sum naman ay 2. Kita nyo dito, minimum ng a sub 2 ay 1. Sa sum ay 2. Tama? Okay. So, ang next ay yung tinatawag nating maximum. So, from the opposite, ang minimum ay pinakamababa. Yung maximum is yung pinaka-highest value. So, bold lang natin to. Fill color. So, ang max ay finds the largest. Okay. The largest. A sub 1. Then, A sub 2. Then, sum. Ano ba yung largest number? Sa opposite. So, equal sign. Then, max. Open parenthesis. Highlights natin to. Then, close. Then, voila. 4. Sa A sub 2 ay 4. Sa sum naman ay 8. O, 8. Tama? Tama po. Ayan. So, last but not the least ay yung tinatawag nating if function. Okay? So, ano ba yung tinatawag nating if sample lagay tayo dito. Merge natin. Then, if function. So, ang if function ay meron siyang tinatawag na logic. Okay? So, may logic sa na part. Ibig sabihin, kumbaga, dinedetermine niya kung tama ba yung nakalagay doon na value. For example, sa A sub 1, lagay natin dito. A sub 2, then sum. Okay? And then, A sub 1, for example, equal sign tayo ng if. Tapos, logical. Yan po, may logic siya. So, for example, ang A sub 1, ito, click natin A sub 1, itong 1 ay greater. Tingnan natin. A sub 1 ay tawag dito. Ayan, then ang A, so A sub 1, F11, then is less than 10, comma, then natin kunyari true.
then false. Tapos, close, then true. So, ibig sabihin, yan, parang nagkakaroon siya ng logic if tama ba yung value na nakalagay. Example, yung if 11 ba ay less than 10, so nakalagay ay true, di ba? Ibig sabihin, mas less than 10 siya, di ba? Tama? So, for example, sa a sub 2 naman ay alas natin dito, true. Ibig sabihin, ang value na, yung formula nakalagay dun ay less than 10. A sub 1 ay less than 10 ba? True. A sub 2 less than 10 ba? True. Sub 2 less than 10 ba? True. Paano naman kung ito ay greater than 10? Magiging false siya. Same sa dalawa nating columns. So, a sub 2 tsaka sum. Okay? So, yun lang po ang ating f function. So, nagkakaroon siya ng logical test if nadidetermine niya if tama ba yung statement, which it's either true or false or yes or no. Okay? Para i-recap, so natalakay natin yung sum, average, count, minimum, maximum, tsaka yung f functions. So, mga simple pero makapangyarihang tools na pwede ninyong gamitin sa Excel. Okay? So, kung nakatulong itong video na ito, bigyan nyo naman ng thumbs up at mag-subscribe na rin para sa iba pang mabilis na tutorials. Comment lang kayo kung may mga tanong kayo. So, check nyo rin ang iba ko pang Excel videos para mas madagdagan ang kaalaman ninyo. So, salamat sa panonood at kita-kits ulit sa next video. Thank you!